Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin tong vlog na ito, paulit-ulit, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanuurin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Dear teachers, dear subscribers, linawin natin yung ginagamit na guidelines for promotion ngayon. Alam nyo, nagtanong ako sa aming division office dito sa Caloocan para sure ako sa i-discuss natin dito sa aking vlog. At kung ano naman yung ina-apply sa division namin dito sa Caloocan, sure naman ako na ganito rin yung application sa inyong mga division. Kasi by now, ongoing yung application ng mga teachers namin dito sa Caloocan, both elementary and secondary for Master Teacher 1. Alam nyo, may open ranking kami dito sa Division of Caloocan for Master Teacher 1. At alam ko, marami ang nag-apply sa elementary at marami din ang nag-apply sa secondary. Alam ko, dito sa amin, sa Caloocan High School, maraming guru namin ang nag-apply for Master Teacher 1. Sir Bong, ano po bang guidelines ang gagamitin dyan sa Division of Caloocan sa application ng teachers for Master Teacher 1? Ang guidelines na gagamitin ay yung DepEd Order 20 Series of 2024. Kung nabasa nyo na yung DepEd Order 20 Series of 2024, nakalagay doon yung criteria for teaching positions kasama itong Master Teacher. Alam nyo, nagkaroon na ako ng vlog tungkol dito sa DepEd Order 20 Series of 2024. Pwede nyo siyang panoorin. At alam ko, nasabi ko roon na ito na yung latest na guidelines itong pinag-uusapan natin. Implementing rules, qualification, and criteria sa lahat ng mga teaching positions. Now, kung tatanungin nyo si Sir Bong, yan na rin po ba yung guidelines ng the Expanded Career Progression? Exactly, yes. Kasi kung nabasa nyo na yung DepEd Order 20 Series of 2024, naka-specify doon yung mga additional teaching positions such as Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, Teacher 7, Master Teacher 4 to Master Teacher 5. So, kung available na yung mga teaching items na binabanggit ko, itong DepEd na latest guidelines na ito na yung gagamitin. Of course, yung mga existing teaching positions like Teacher 2 to Teacher 3, Master Teacher 1 to Master Teacher 3, ito na rin yung ginagamit na guidelines. Sir Bong, paano po yung Teacher 1? Hindi ba sila kasama dito sa guidelines ng DepEd Order 20 Series of 2024? Ang sagot ay hindi. Meron silang separate na guidelines. Sa next vlog, i-discuss natin ito. So, pag-usapan na natin itong DepEd Order 20 Series of 2024 para malaman ng ating mga guro, ano ba yung mga need nilang i-comply or i-prepare once magsasubmit sila ng kanilang mga papers for their application to any position. Kasi may mga division office na katulad ng division namin na ongoing na yung kanilang mga open ranking. Like dito sa Division of Caloocan. Kasi dito sa amin, gaya ng binabanggit ko, nagkaroon na ng division open ranking sa Master Teacher 1, both elementary and secondary, at maraming guro ang nag-apply. At ang ginamit na guidelines ay itong DepEd Order 20. Kung kayo ay mag-a-apply for promotion to any teaching position, either natural vacancy or reclass, may mga documentary requirements na dapat mo isubmit. Alam nyo, may dalawang parts kasi ang screening or pag-assess ng papers ng applicant.
Bago ka makapag-pursue sa second part, dapat makomply mo muna yung mga documentary requirements ng teaching position na ina-applyan mo. At ito yung sinasabi ko, ito yung first part. Ano ba itong documentary requirements ng mga teaching position? Alam nyo, standard itong documentary requirements na ito sa lahat ng teaching position. So, isa-isahin na natin yung mga documentary requirements. Number 1, letter of intent, address sa inyong SDS. Number 2, duly accomplished PDS. Number 3, photocopy of voter's ID or any proof of residency. Number 4, photocopy of your updated PRC ID license. Number 5, photocopy of your certificate of board rating. Number 6, photocopy of your TOR, transcript of record, or your academic or any scholastic record, including your diploma. So, tatanungin nyo si Sir Bong, Sir Bong, dapat po ba yung TOR ay CAB? Certified, Authenticated, and Verified. Kasi dito sa guidelines, wala naman nakalagay na dapat CAB. Tama ba ako? Kasi as a requirement, pag nag-submit kayo, mag-e-execute kasi kayo ng omnibus certification para sa lahat ng documents na isasubmit mo. Ito ay dapat notarized. Dito sa omnibus certification, gagawa ka ng list of documents na isasubmit mo, certifying na lahat ng papers mo ay authenticated and verified. Nagigit ba si Sir Bong? Kasi ang practice natin, o practice nyo, kapag kayo ay mag-a-apply for promotion, yung mga Xerox copy ng inyong mga certificates, pinapa-certify true copy nyo pa sa Office of the Principal. Alam nyo, tingin ko, no need nang gawin ito kasi nga mag-e-execute kayo ng omnibus certification na notaryado. Naiintindihan ba, Sir Bong? So, isunod natin yung number 7, service record. Alam nyo, pwede naman itong palaging original kasi anytime na need natin ng service record, madali naman tayo or nakakakuha naman tayo ng original sa Division Office. Number 8, photocopy of the latest appointment. Alam niyo yan. Number 9, photocopy of the certificate, specialized training, or professional development program. Itatanong ng ating mga guro kay Sir Bong, Sir Bong, ano po ba ang kaibahan ng specialized training or professional development program kumpara sa mga regular na seminar na dinadalawan ng mga guro? Sa pagkakaunawa ni Sir Bong, itong mga specialized training or professional development program, nabubulol ako, ito ay kinakandak ng buwan. Kasi yung regular seminar, ito ay inaabot lamang ng 3 hanggang 5 araw. Sa pagkakaunawa ni Sir Bong, ang example nito ay yung mga study grant para kang umattend dito ng isang course. Like dito sa school ko, may guro ako na umattend ng course sa Korean language. Probably isa itong halimbawa. Pero dapat yung mga aatinan yung mga specialized training, dapat ito ay sanctioned by DepEd or well-endorsed by DepEd. Number 10, alam nyo, meron na pala nito, photocopy ng TESDA, pwedeng NC2 or NC3, meron din yatang NC4. Or yung tinatawag na Trainer's Methodology Certificate. Alam nyo, yung mga TLE teachers, meron sila nito kasi uma-attend sila ng mga NC. So, number 11, yung inyong 3-year performance rating. Alam nyo, dito sa guidelines na ito, DepEd Order 20, 3 IPCRF pa rin ang isasubmit nyo. Kasi dun sa isang DepEd order, sa open ranking ng principal and the non-teaching, isang performance na lamang ang isasubmit ng mga applicant. Pero again, dito sa DepEd Order 20 para sa mga teaching positions, 3 IPCRF or performance rating ang dapat isubmit ng applicant na guro. And number 12, ito yung sinasabi nating omnibus certification. Dapat yan ay notaryado.
So, dear teachers, dear subscribers, masyado nang mahaba yung vlog ko. Hanggang dito na lamang muna tayo sa ating discussion para dito sa DepEd Order 20 Series of 2024 na guidelines sa lahat ng mga teaching positions. Alam nyo, magkakaroon ako ng part 2 para sa guidelines na ito, no? DepEd Order 20. Para pag-usapan naman natin yung mga criteria or qualification ng mga teaching positions na a-applyan nyo. So, maliwanag ba ito? Maraming salamat sa inyong lahat.